Ilang street food vendor umaaray na rin sa mataas na presyo ng LPG. Umaabante sa balita, abante reporter Ryan Reloban. Ryan. Hindi na rin kinakaya ng ilang street food vendor ang matinding pagtaas ng presyo ng gasulo LPG na pangunahing kailangan nila sa pagluluto ng mga ibinibenta. Dahil dyan, napilitan na sila ng magtaas ng presyo ng kanilang mga paninda upang kahit papano ay makabawi sa gastusin. Isa na si Marilu Francisco na mahigit 21 years na nagtitinda ng mga tusok-tusok na kwek-kwek, kikiam, fishball at iba pa sa kahabaan ng Intramuros, Maynila na karamiang mga suki niya ay mga estudyante. Dati anya ang kanyang tinitinda ay 25 pesos. Pero ngayon na nasa 1,500 pesos na ang gasol na binibili niya, ay nagdagdag na siya ng 5 pesos per stick. Aminado si Marilu na sobrang mahal ang 30 pesos. Pero wala naman siyang magagawa dahil sila naman ang malulugi lalo't pat ang tumal na ng bentahan. Tinanong naman natin siya na kung ano ang gagawin niya kapag lalo pang tumaas ang presyo ng gasol. Mag-i-stock muna ako magtinda. Kasi hindi na kaya yung tubo mo sa pagtitinda mo napupunta lang po sa gas. So may estudyante ako pinapaaral. Dito lang po nanggagaling lahat. Ganito rin ang hinaing ni Raymond Fernandez na halos 10 years nang nagtitinda ng banana Q, turon at iba pa sa kahabaan ng Padre Paura Street sa Ermita, Maynila. Anya ang tanging nakikita nilang solusyon ay magtaas ng presyo ng kanilang paninda kung saan 5 pesos din ang kanilang dinagdag na mula 25 pesos ay 30 pesos na ngayon. Giit ni Raymond, masakit sa kanilang bulsa ang 1,500 pesos na presyo ng gasul kung saan napupunta lang doon ang kanilang kinikita. Sagot naman niya sa tanong din natin na kung ano ang gagawin nila kapag tumaas pa ang presyo ng gasul. Depende po eh. Kung sakaling umangat po yung gasul, baka ano lang, depende lang din po ay magtinda. Pero may possibility na mag-stop kayo ng kapag hindi na kinaya yung presyo. Hindi po. Kasi ito lang yung hanap buhay po. Bukod din kasi sa gasul, ayon sa mga nagkausap natin na tindera, ay tumaas na rin ang presyo ng ilang sangkap sa kanilang mga paninda. Wala pang katiyakan kung kailan matatapos itong kalbaryo na pinapasan ng mga Pilipino dahil sa krisis na nararanasan dito sa bansa. Kaya naman itong mga street food vendors ay nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pigilan din ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at bigyan din sila ng tulong gaya ng ibinibigay na tulong sa ibang sektor na apektado ng krisis na ito. Ako, si Ryan Reloban, Abante!